Suspended classes, mala-Silent Hill na paligid, at comeback ng face masks. Yan ang naging sitwasyon sa Metro Manila last Friday, September 22. O mare, it's been smogging in Manila. Hindi ka ba makahinga? O baka napa-face mask ka rin dahil sa nakaka-alarma at kakaibang kapal ng smog nitong nakaraang linggo lang. Pero teka, ano ba muna ang ibig sabihin ng salitang smog at saan ba talaga nanggaling yung smog na yan? Pero bago yan, inom muna ako. Mare, narinig mo na ba ang latest? Naging laman ng balita ang pagbalot sa Metro Manila ng makapal na smog last week. Umabot sa point na inibisuhan na ang lahat to stay indoors at magsuot ng N95 face mask kung kinakailangan. Napilitan ding mag-suspend ng pasok sa lahat ng antas ang buong NCR. Sounds familiar ba? Pero kalma lang, mare. Hindi yan Miss Rona 2.0. This time around, mere usok lang to. Nagkaroon pa nga ng confusion dahil ang unang sinisisi ay ang volcanic smog na ibinubuga ng Taal Volcano. Last week kasi ay nasa alert level 1 ang Taal Volcano at nagbuga ito ng continuous sulfur dioxide. Dahil apektado ang Batangas at mga kalapit na areas, ito na rin ang ibinigay na dahilan kung bakit parang may makapal na usok sa NCR na nagpalabo sa paligid. Nangyayari dito sa Kamaynilaan ay kakaiba sa Taal Volcano. Kaya lang dito sa Metro Manila, ang source ng smoke ay yung pollution galing sa mga sasakyan. At ang source naman sa Taal Volcano ng smoke kasi paligid po tubig ay hindi pollution kundi volcanic gas. Sabi ng FIVOX, VOG or volcanic smog ang tawag kung ito ay dahil sa pinaghalong sulfur dioxide at aerosols. Basically, kailangan ng presence ng volcano para mangyari yan. Smog, on the other hand, ay air pollution na nangyayari kapag naghalo ang iba't ibang usok sa iisang lugar. Definitely, smog yung naranasan natin sa NCR last week. Sobrang polluted ng hangin. Nangitim na nga rin pati ang face mask na gamit ng isang doktor habang nagtatrabaho siya sa ospital. Sounds scary. What's more alarming is hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa NCR. Last June 2021 ay nagkaroon na rin ng confusion whether smog or VOG yung nalalanghap ng mga taga Metro Manila. Same issue, akala ay dahil sa Taal Volcano. Pero yun pala, air pollution ang tunay na salarin. Sa tala ng World Quality Index last year, ang Pilipinas daw ang 69th most polluted country in the world. Improvement daw ito dahil nasa pang 64th tayo dati. Pero, ang sabi naman ng DENR, patuloy na lumalala ang air quality sa NCR, lalo na ngayong wala na halos health and travel restrictions. Balik eskwela na ang mga bata, hindi na madalas ang work from home setup at definitely, mas marami ng sasakyan ulit sa labas. Sabi nga ng iba, back to normal na raw tayo. So, ibig sabihin ba nito ay back to normal na rin tayo pagdating sa usaping pollution? Sa usaping pollution, papasok ang climate change at climate solutions. Sabi ng Greenpeace noong last SONA raw ni BBM ay tila hindi naman daw nasaad ng presidente ang plano ng gobyerno upang ma-address ang mga challenges na dulot ng climate crisis, kung saan isa na lamang ang smog sa mga hamon na hinaharap ng bansa dulot ng climate crisis. Pahapyaw lamang niyang binanggit na sa kanyang administrasyon, important criterion ang climate change sa paggawa ng national policies para sa isang livable and sustainable community. Pero, wala naman siyang nabanggit na detalyadong policy or program para ma-achieve ito. Dahil dyan, nababahala ang mga climate change groups sa barely bare minimum ni BBM pagdating sa climate crisis. Sabi ng Aksyon Klima Pilipinas, ang overarching strategy ng gobyerno ay incoherent, insufficient at incompatible pa rin sa kinakailangan ng Pilipinas upang makamit ang climate and development goals. Ops, wait lang. Tigil tayo sa pag-overthink at mag-focus tayo sa ngayon. Sa kapal ng smog,
Ano kayang pwede nating gawin for our safety? Dahil hindi naman maiiwasang lumabas lalo na kung working or estudyante ka, may binigay na guidelines ang Department of Health sa pag-minimize ng harmful effects ng smog at pati na rin ng VOG. Kung maaari, iwasan ang outdoor activities at manatili muna sa loob ng bahay lalo na sa mga taong may lung and heart problems. Pangalawa, keep your doors and windows closed para hindi makapasok ang pollutants. Alam kong hindi comfortable at para sa ilan ay hassle isuot, pero payo ng DOH na magsuot ng N95 mask. Hindi surgical, hindi cotton, kundi N95 masks dahil sa kakayahan nitong mag-filter ng harmful particulate matters. And last, stay hydrated. It will soothe your throat irritation and nasal congestion at natatanggal din ang toxin sa katawan. At dahil nasa usaping tubig na rin, ugaliing hugasan ang mga mata tuwing manggagaling sa labas. Paalala rin ng DOH, kapag nakakaranas ng serious or prolonged health issues gawa ng smog, magpakonsulta na sa doktor. Kaya yung nakasanayan na natin na air pollution, dapat binibigyang pansin at hindi binabaliwala dahil nagiging sanhi ito ng iba't ibang health risks. Tingin nyo, ano kayang dapat gawin ng gobyerno para ma-resolve ang lumalalang air pollution sa NCR?